Samahan nyo nga ulit ako sa aking munting opisina. Kusina pala mga mamis para nga maghanda ulit na kakainin namin ngayong araw. Bali magluluto nga pala ako ngayon ng munggo para sa pananghalian namin at syempre hanggang gabi na ulit. Bago pa talaga ako maghiwa-hiwa nitong mga gulay na gagamitin ko sangkap sa munggo, nakapagpakulo na talaga ako ng munggo kanina pa. Medyo tipid nga pala ngayon sa gulay or sa sangkap itong munggo ko mga mamis kasi gaya nga nung dati, ito na lang ulit yung huling laman ng ref namin. Wala nga akong malunggay mga mamis kasi hindi na ako bumili dahil nga hindi ko naman agad maluluto tong munggo, baka masira lang. Yung ampalaya naman, dapat talaga, gisadong ampalaya talaga ang gagawin ko dyan na merong itlog. Kaya lang, dahil wala din naman na kaming itlog, ay nihalo ko na nga lang siya sa munggo. Pagtapos ko naman maghiwa ng mga gulay, binalikan ko naman itong munggong pinapakuluan ko at sakto naman, malambot at luto na siya. Bali, ang sunod ko namang isinalang ay itong sinaing. Dahil 20 minutes naman na munang nakababad yung bigas bago ko isinalang sa induction, mabilis lang siyang maluto. Kaya naman ito nga't magigisa na ako ng munggo. Naglagay nga lang ako ng konting mantika sa kawali at pagkatapos ginisa ko lang yung bawang at sibuyas. Doon ko na rin isinunod itong kamatis. Isa na lang din pala yung kamatis na nailagay ko dito sa munggo kasi nga kakagawa ko ng lettuce salad, nakalimutan ko na kailangan ko palang magtira para nga sa munggo. Bali na ilagay ko nga din yung ampalaya at pagkatapos sinunod ko na nga itong munggong pinalambot ko kanina. Ang gusto talaga ni Atina at ni Daddy sa munggo ay yung medyo masabaw, pero ngayon hindi ko sila susundin. Ako ang masusunod kasi ako naman yung nagluluto. At habang pinapakuluan ko pa nga ng husto yung munggo para lumapot pa siya, hiniwa-hiwa ko naman na itong chicken breast para nga maprito mamaya. Tinimplahan ko lang pala to ng asin, paminta, garlic powder at paprika at pagkatapos ibababad ko lang siya o mamarinate ko lang siya ng mga 30 minutes. Pagkatapos ko naman doon sa chicken breast, binalikan ko na nga itong munggo. Lutong-luto na to at medyo malapot na siya. Medyo malungkot nga lang kasi walang malunggay kasi gusto ko talaga sana may malunggay. Pero okay na to mga mamis kasi masarap pa din naman. Bali tinimplahan ko lang pala yung munggo na yun ng asin mga mamis, hindi ko na lang naipakita sa inyo. Pagkatapos nga ng munggo, after ko nga mamarinate tong chicken, isinalang ko na nga ulit yung kawalit pagkatapos nilagay ko naman na isa-isa itong chicken breast. At dahil chicken breast nga lang tong pinirito ko at pagkatapos maninipis pa yung ginawa kong hiwa, ito nga't mabilis din naman naluto. Inahon ko na nga isa-isa sa kawalit pagkatapos inilagay ko na nga dito sa lamesa para nga makakain na si Atina at si Daddy. At dahil nga ayokong nahihirapan yung mag-ama ko, kahit nga pagsandok ng munggo, ako na yung gumawa. Hindi pa nga ako nagpaawat mga mamis, pati yung mga kanin nila ako na rin yung nagsandok kasi ayoko talaga silang nahihirapan. Uy! Bali silang dalawa nga lang pala yung magkakanin mga mamis kasi hindi pwede sa akin yung red rice. Meron naman akong white rice pero hindi na ako nagsaing. Sabi ko kakain na lang ako ng munggo at saka ng chicken. Eto, napaghanda ko na nga sila ng mga pagkain nila mga mamis at mga bandang hapon naman mga mamis, syempre hindi pa natatapos doon ang aking pagsubok. Araw-araw naman may pagsubok pero laban lang. Uy, hugot yarn. Gusto ko lang talaga sanang magparahiga-higa habang nanonood ng K-drama buong maghapon mga mamis. Kaya lang bigla kong naisip na parang 2 buwan ko na atang hindi nabibisita yung ilalim ng aking sofa bed. Kaya naman ito naisipan ko na nga lang nalinisin. Hindi nga ako nagkamali sa pinili kong task mga mamis kasi pagtanggal ko nga ng sopa, napakadami na ngang alikabok at kalat. Kaya naman nunalisan ko at pagkatapos pinunasan ko na lang ng basang-basahan. Hindi na nga ako gumamit ng vacuum mga mamis kasi nga assemblein ko pa yun at kukunin ko pa dun sa loob ng kwarto ni Atina at tinatamad na ako. Pagkatapos ko nga siyang walisan at basahanan at punasan ng basahan, ibinalik ko na nga yung mga nakalagay dito sa ilalim ng sofa bed. Bali yung lumang keyboard lang naman yun ni Daddy, hindi na yun gumagana pero kasi merong bagong keyboard si Daddy. If ever na may masira sa bagong keyboard niya, doon na lang kukuha ng pyesa sa lumang keyboard niya. Pati yung Christmas tree mga mamis ay doon ko na lang din inilagay sa likod ng sofa bed kasi nga wala din naman akong ibang paglalagyan. Nung nalinis at naayos ko naman na itong sofa bed mga mamis, itong atlit ko na din yung cover na nilabahan ko kahapon. Buti nga mga mamis, kahit umuulan-ulan kahapon ay natuyo pa din to ng maayos at hindi nagkaroon ng amoy. Minsan kasi ganun mga mamis, di ba? Kapag naglalaba tayo kahit dinaunin natin, kapag hindi talaga naarawan ay talagang namamaho or nagkakaroon ng amoy. At dahil sinimulan ko na din naman na maglinis dito sa sala, dapat talaga doon lang banda sa may sofa ko. Naisipan ko na linisin na lang din dito banda sa may computer, pati na rin sa lagayan ng mga stocks ko. Sakto din kasi talaga kanina mga mamis, bumili kami ni Daddy ng tissue pati alcohol kasi ayun yung unang naubos sa akin. Chinek ko na nga din yung mga colostomy bag ko kung ilan pa, parang alam namin ni Daddy kung kailan kami bibili.
Hindi ko nga namalayan mga mami sa 3 piraso na lang pala yung colostomy bag ko at kailangan na naming umorder. Pero hindi rin talaga kami naka-order basta-basta ng colostomy bag mga mamis kapag gusto namin. Minsan kasi inaantay pa talaga namin na makabayad muna si daddy sa mga billings namin. O di naman kaya kapag kailangan na kailangan ko na at pagkatapos hindi pa kami nakab sa mga billings, bumibili lang muna kami ng 2 o di naman kaya 3 piraso lang. Para lang meron muna akong magamit at pagkatapos, pag nakabayad na si daddy sa mga billings at meron kaming natira, yun na yung pinang-grocery namin at pinang-bibili namin ng mga pangangailangan ko. Sa totoo lang mga mamis, ang hirap talaga mag-budget kapag merong gantong klaseng sitwasyon, pero kailangan kayanin kasi wala namang choice. Hindi naman din kasi pwede mga mamis na colostomy bag lang yung bibilhin ko at pagkatapos hindi na ako bibili ng wipes at alcohol pati na rin ng tissue. Mahalaga din kasi talaga yung mga yan mga mamis kasi napapanatili kong malinis ako sa sarili ko at pagkatapos sanitize ko din yung mga ginagamit ko. Alam niyo mga mamis, iba talaga yung ningning ng mga mata ko at saka iba talaga yung kilig ko kapag nakikita kong marami akong stocks. Finally nga mga mamis, tapos na nga ako maglinis ng aking sala. Ko nga din para talaga mag-makeover ng sala ko mga mamis pero hindi muna ngayon kasi marami pa akong kailangan tapusin. Siguro kapag nag-bare months na dun ko nang sisimulan unti-unti mag-makeover ng sala pero sa ngayon hindi muna. After ko nga sa sala mga mamis, binalikan ko ulit itong mga grocery namin ni daddy. Konti lang naman tong mga pinagbibili namin mga mamis, yung mga kailangan lang naman namin kaya hindi na namin kayo sinama kanina nung nag-grocery kami. Mahirap na kasi baka magpabili din kayo. Charot. Dapat nga talaga alcohol at tissue lang yung bibilhin namin. Pero dahil wala na nga rin gatas si Athena, wala na rin kape at asukal si daddy, sinabay na lang din namin. Bumili na din pala kami ng oatmeal kasi nga minsan kapag wala kaming merienda, ayun yung pinang-merienda ni Athena o di naman kaya pinang-aalmusal niya. Bumili rin pala ako ng mantika ko kasi nga wala na akong mantika. Ito rin yung isa sa nagpapahirap sa budget namin mga mamis, yung mantikang ginagamit ko. Pero ang kinagandahan lang kasi sa mantikang ginagamit ko mga mamis, dahil mahal nga siya, nagagawa ko siyang tipire, napapaabot ko siya ng 2 buwan kasi nga hindi ako nagpiprito ng kung ano-ano. Tamang gisa-gisa lang talaga ako mga mamis. Para nga nang sa ganun na hindi ako gumagamit ng maraming mantika. Pagtapos ko naman asikasuhin yung mga ginrocery namin kanina, syempre oras naman na para mag-asikaso ako ng merienda ko. Oo mga mamis, merienda ko lang kasi nga si Athena gusto lang daw niya mag-oatmeal. At dahil meron pa nga kaming lettuce at meron pa din kaming pipino, pagkatapos kanina kung napansin nyo habang nagluluto ako ng ulam, meron akong tinirang konting chicken, ayun na lang yung gagawin kong palaman netong mga to. Parang magsasangyup ako mga mamis pero chicken yung gamit ko. Etong lettuce at pipino mga mamis, hindi na rin to nawawala sa tuwing mamalengke kami kasi nga gusto na rin talaga ni dading kumain ng lettuce araw-araw. Ako naman, pipino at saka lettuce din. Etong chicken pala na to mga mamis, kanina after ko magluto ng ulam namin, minarinate ko na talaga to. Nilagyan ko lang ng oyster, toyo, asukal, lemon, at saka paminta. At pagkatapos ito nga pinrito ko na. Bale, ito pala yung pagkain ko ngayon mga mamis. Hanggang gabihan ko na to kasi paggabi hindi naman ako kumakain. Bale, naglaga lang din pala ako ng 2 itlog. At dahil feeling ko, tapos naman na ako sa mga gawain ko ngayong araw, oras naman na para mag-me time. At dahil parang bed ko nga naihiga or gawing kama yung sofa bed ko, ito nga't ginawa ko siyang kama. Matagal ko na din kasi talagang hindi nagagawang kama yan mga mamis, lagi lang talaga siyang naka-sofa type. At pagkatapos sa totoo lang, nakalimutan ko din talaga na sofa bed nga pala tong sofa ko, kaya minsan hindi ko na talaga siya nailalatag. So pagkatapos ko nga kumain mga mamis, naglikpit lang ako at pagkatapos hinugasan ko na din bago nga ako magpatuloy sa panonood ko ng K-drama. At nung magsisimula naman na ulit ako manood ng K-drama, meron namang batang lumabas sa kwarto niya, itong nagpapalambing. Ganto talaga siya mga mamis, minsan ginugulo niya talaga ako dito sa sala. And ito yung kanyang way ng paglalambing sa akin.